Okay, mga katropa at kababayan, habang hindi pa naayos ang ating koneksyon ng ating katropang kulog ay umpisahan na po natin dahil alas 11:04 na po alas 10:04 na po ng umaga mga kaibigan. Mula sa FCB Pilipinas at KBFM Net Radio, narito na Archie Jimenez and Freddy Velez. Kulog at kidlat ang boses ng bayan at ng mamamayan. Maasahan sa kapaki-pakinabang na balita at parehas na talakayan. Kulog at kidlat. Kulog na at kidlat. Please like and subscribe po mga katropa sa ating mga Facebook accounts and YouTube channel. Okay. Nako, magandang umaga po, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Metro Manila. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Davao City. Magandang umaga Cagayan de Oro City, Cebu City, General Santos City, Malaysia, bansang Japan, Australia, California, Finland, at sa lahat-lahat saan mang dako ng mundo, lalo na sa Middle East na patuloy pa rin ang sigalot ngayon doon. Ingat-ingat po lamang tayo mga katropa at kaibigan at manalig lamang sa dakilang may likha. Pasasaan ba't mapapagod din ang mga iyan? Babalik din sa normal ang lahat. Maging mapayapa at masaya ang mga tao sa kapaligiran, ha? Okay, wala pa rin po ang ating katropang kulog. Inaayos pa rin. Okay, babati na lang ako sa ngalan ng aking kumparing kulog. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga. Ano ba nangyari sa ating bansa? Abay, nagtaasan na nga lahat-lahat. Ako lang yata, hindi tumaas. Hindi na tumaas. Lahat-lahat, madami pa rin walang utak na naglalabasan. Sa halip na makatulong, lalong ginugulo nila ang sitwasyon. Ano ba yan? Kikidlatan, sana kayo dyan. Alam niyong nagkakagulo na kung ano-ano pa niisip niyo. Katulad nito. Ito, dinedma ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang panibagong issue na kumakalat sa social media na mayroon manong third force na nagpaplanong magkudita upang pabagsakin ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung talagang matapang kayo, doon kayo sa Iran. Makipag-gyera kayo doon. Sobra kayo, nagkakagulo na nga kung ano-ano pang pinag-iisip niya dyan. Okay mga katropa at kaibigan, kasabay nito, hinamon nga ni Teodoro ang mga nagpapakalat ng umano'y chismis na maghain ng formal na reklamo. Kung may mga ebidensya ang mga ito sa sinasabing nilulutong panibagong kudeta laban sa administrasyon ni Pangulong Marcos, ilabas nyo. Wala. Alam nyo as responsible citizens, why don't they execute proper affidavit and file it to the law enforcement and prosecutorial law official so it can be investigated properly. Kung meron talagang ebidensya, yan ang saad ni Teodoro. Excuse me po, nangatituloy ang lalamunan ko sa inyo. Talaga kayong ganon. Tugon ito ni Teodoro sa pahayag ni retired Philippine Air Force Chief Major General Romeo Pokis na nagpaplano umano ang third force ng Konitami Plot. Si Pokis ang convener ng United People's Initiative o UPI, isang grupo ng mga retiradong opisyal ng militar na nananawagan sa pagbaba sa pwesto ni Pangulong Marcos sa gitna na rin ng manumayang flood control projects.
Iniimbestigahan na nga yun eh. Siya na nga ang unang naglabas niyan, ang Pangulong Marcos. Tapos ngayon eh, pagbibintangan niyo pa, naku po naman ha. Ako, parehas lang ha, sa parehas lang tayo. Hindi sa pinapanigan ko ang Pangulo, pero nakita ko naman kasing narinig nating lahat, alam nating lahat na siya nag-umpisa dyan. Bakit ngayon eh, paparatangan yung kasabwat sa dyan? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Ha? Yun. Sabi naman ng AFP, the AFP remains focused in its constitutional mandate and faithful performance of its duty as protector of the people of the state. At a time when our nation must remain united in addressing the possible effects of the ongoing crisis in the Middle East, we call on our Filipinos to exercise sobriety, reject disinformation, and refrain from spreading unverified claims that may cause confusion and division. Dagdag pa ng AFP. Nako naman. Kasamang hulog. Oh. Ano na? Hindi pa rin natapos ang pag-aasa sa ayos ng kanyang audio, mga katrupa at kaibigan. Pero mamaya po, ayan, magsasalita na yan. Yun. Antayin natin ang komento ni kasamang gulog dito. Okay. Okay, bago tayo dumako sa dako paroon ng ating talakayan, ihatid muna natin itong ilang patalastas. Grand opening po ngayon ng Tiara Filipino-Italian Cuisine sa City of Malolos. Ladies and gentlemen, Malolos has a new hotspot. Welcome to Tiara Filipino-Italian Cuisine, where great food, crafted cocktails, and good music come together. Dine with us by day and vibe with us by night. From affordable plates to signature drinks and DJ nights, this is your new go-to spot in the city of Malolos at Vista Mall Ground Level 1. Sabor Curated Cuisine from 4 p.m. to 9 p.m. Tiara na! Tiara na! Tara na! Tiara talaga. Nako! Yeah. Ayun, handang-handa na sila roon. Dapat nandoon tayo, mga katropa at kababayan. Kaya lang, alagang sinabi ko na naka-schedule na itong programa sa araw na ito. Kaya hindi tayo nakadalo roon sa grand opening ng Tiara Filipino Cuisine dyan sa Vista Mall, sa ground level 1 sa Vista Mall, sa City of Malolos. At ang alam ko, may cutting ng ribbon ngayon. Hindi kaya, baka naman si Mayor Christian Natividad ang mag-cut ng ribbon doon. Dahil ito ay isa sa mga advisors ng samahan ng mga musikero sa lalawigan ng Bulacan. Isang rocker, isang magaling na singer itong ating mayor ng Malolos City. Okay, isa pang mahalagang patalastas. Hello, Tampere, Finland. Do you know that something big is coming for food lovers? Missing the taste of home? Or curious to try something new? E&G ASEAN Grocery is opening soon, bringing authentic flavors from Asia and international cuisines right in Tampere, Finland. Asian noodles, rice and spices, authentic sauces and seasonings, frozen seafood and specialty foods, Asian snacks and drinks that you can find in regular supermarkets, fresh ingredients for your favorite dishes, whether you're Filipino, Asian, African, or Finnish. Everyone is welcome.
to discover new flavors and ingredients for amazing meals. E&G Asian Grocery at Finland, Tampere. Yan. Yan ang mga mahalagang patalastas nabubulol. Patalastas na yan mga katropa at kaibigan ay hatid sa inyo ng FCB Pilipinas at KBFM Net Radio. Ang oras natin mga katropa at kaibigan sa buong kapuluan ay ganap na 15 minuto makalipas ang ika-10 ng umagang kay ganda, ika-21 ng buwan ng Marso. Yan ang pagninilay at ng ating mga kapatid na Muslim sa buong mundo. Yan. Happy Del Fitr mga kapatid. Okay mga katropa at kaibigan, tuloy-tuloy po tayo ha. Dahil sa patuloy na paglala ng gyera sa gitnang silangan. Asahan ang panibagong pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa isang oil industry source, inaasahan nilang ang presyo ng diesel ay tataas ng mula 14 lang ako, hindi 40, nako. 14 hanggang 14.50 kada litro sa susunod na linggo. Habang ang gasolina naman ay inaasahang sisipa ng mula 7 piso hanggang 7.50 kada litro. Ayan, maliwanag ha? Dahil dito, ang retail prices ng diesel sa bansa ay maaaring umabot na ng hanggang 130 kada litro, habang ang gasolina naman ay aabot na ng higit 100 kada litro. Nako naman, grabe na to. Anong industry source ang inaasahang panibago ng mega oil price hike ay bunsod ng pangamba sa paghihigpit ng supply ng langis dahil na rin sa pinsala ng mga energy infrastructure sa Middle East dulot ng enerhiya. Okay, tumawag po ang ating kasamang kulog. Okay. Okay, kumusta? Nako. Ano na? Ano naman yung tawag doon eh. Yung umi-echo naman, Paano ba to? May message po ang ating katropang gulog ha. Restart na muna ko, parts. Subok nga, unit parts. Parts, subok ulit. Pasok na ko. Okay, sige, pasok na. Pasok na. Pasok na, pare. Pasok. Sige. Ayan. Andiyan ka na ba, pare? Ano, pare, wala pa rin. Hindi ka ba kumikilos? Ayan. Pasok na, pare. Pasok. Okay. Hindi pa siya nakakapasok, mga katropa at kaibigan. Ayan. Sige. Ayun, naano ko. Wala. Hindi ka nakapasok. Pare, wala. Wala.
bakante pa yung ano. Kaya tuloy-tuloy tayo mga katropa at kaibigan. Okay, sige na pare, pasok lang, pasok lang. Basta hanggat hindi tapos ang programa, pasok lang pare, pasok lang. Ha? Talaga naman. Kaya maganda kasi maraming nakahandang ano tong ating katropang kulog. Ngunit ito nga nagka-problema. Ito na. Ayan, okay na ba, Parigoy? Ha? Itunog na ba? Okay na ba? Hello? Nadidinig na ba ako? Hello? Hello. Wala pa rin? Wala pa talaga, wala. Gumagana na dito. Paano ba to? Ano ba tong nangyari talaga dito? Sa kanyang sa kanyang audio. Hello. Oh, ayos naman ang kanyang mic dito sa ating Hello, ayos naman siya. Wala pa rin. Wala pa rin ngayon. Live naman pare dito ang mic mo. Pero wala talagang tunog. Anong nangyari? Ba't wala? Hello. Ayun po, ayusin po natin mga katropa at kaibigan, kababayan. Gumagawa. Hindi natin alam kung anong nangyari, bakit wala siyang tunog. Ha? Ayaw yata nila sa akin. Hello. Yan. Wala po. Okay, Parigoy, ano ka lang dyan? Yun, tuloy natin yung ating balita. Matatandaan na 2 magkasunod na linggo nang nagpapatupad ng mga oil companies ng malakihang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Sa kabila naman ito, tiniyak ng Department of Energy na sapat ang supply ng langis. Ngunit binalaan ito ang publiko laban sa pag-iimbak o hoarding. Oy, wag naman! Nako, magagalit sa inyo ang kasamang katropa kong kulog yan. Hoarding! Wala namang hoarding ha. What is unpredictable is the hoarding part. Kung mag-hoard ang isa, maapektuhan ng iba, especially ang POVs. If one will hoard, everybody will be affected, especially the POVs. We need to curtail hoarding and not cause more panic among our people. Yan ang sabi ni Energy Secretary Sharon Garin. Yan. Okay, katropang kulog, ano na? Hello. Okay, wala pa rin po ang ating meron na tayong mga nagko-comment dito. Ano na ang nangyari? Wala pa rin po mga kaibigan, hindi daw ito nakalagay sa ating nakalagay dito sa atin hindi ka daw connected pare, hindi naka-connect yung device mo. Hindi naka-connect. Hello. Nakalagay dito, your device is not connected. Bakit hindi naka-connect? Ha? Hello. Hindi po naka-connect mga katropa at kaibigan. Hindi raw naka-connect ang kanyang device. What happened? Okay naman, naman dito. Ang kanyang microphone na naka-on naman. Sa cellphone ayaw. Ano bang problema nito? Wala ka ba paring dyan yung iyong PA? Baka meron ka dyan, maayos niya.
Anyari. Hello. Hello. Okay, tuloy-tuloy pa rin tayo mga katropa at kaibigan hanggat hindi naayos ng ating katrupang kulog ang kaniyang audio ay eto tayo. Tuloy-tuloy tayo. Eto, nagtaasa na lahat ang ating mga dahil sa walang tigil na pagtaas ng ating petroleum products ay nagtaasa na rin lahat ang ating mga prime commodities. Pero ito na may binabantayan ng ating Pangulo at ng ating DTI. Lahat tayo ay epektado sa digmaang nagaganap sa gitnang silangan. Sana naman maging mahinahon ang lahat at huwag palalain ang sitwasyon. Wala na ba talagang nais na makiramay sa mga pangyayari? Wala bang gustong magsakripisyo? Lahat na lamang ba'y pagkakapirahan ng nais? Ano ba talaga mga kuya? Abay kung wala diyang pagtaas pasahe, nagbabanta na naman ang transport group ng pinagkaisang samahan. Pinagkaisang samahan ng mga tsuper at operators nationwide o piston ng isang malawakan at malakihang welgang bayan sa darating na March 27. Kasama ang iba't ibang grupo na manggagawa ng bansa. Nako naman. Ito ay ayon sa piston. Kung patuloy na isnabi ng pamahalaan ang hiling nilang taas pasahe na aabuti ng 5 piso na dagdag sa minimum na pasahe sa jeep at pagtanggal ng VAT at excise tax sa langis. Nako naman. Di ba't pinag-uusapan nga, pinag-iisipan nga ng gusto ito. Hindi naman basta-basta lang bawat hiling ninyo. Ibigay agad. Ano ba naman? Hindi ganon. Nakita mo, inuna pa nga kayo eh. Di ba? Ilang bilyon yung inilabas para sa inyo? Ito mga katropa at kaibigan, ayon kay Modi Floranda, presidente ng Piston, pansamantala lamang na tulong ang fuel subsidy na ipagkaloob ng pamahalaan sa mga driver na pampasaherong sasakyan, pero kung pagbibigyan ng kanilang mga demands, malayo na maghihirap ang pamilya ng mga driver sa araw-araw. Bakit? Kayo lang ba maghihirap? Anong mangyayari diyon sa mga namamasahe? Pag-iisipang mabuti yan, mga katropa at kababayan. Huwag naman ganyan. Huwag naman pansarili nyo lang ang iisipin ninyo. Bakit? Pansamantala lamang ang sinasabi ninyo. Pansamantala lamang ang fuel subsidy. Bakit? Ito bang digmaan sa gitnang silangan? Iniisip nyo bang panghabang panahon na yan? Habang buhay na yan? Hindi ba pansamantala lang din naman yan? Kaya nga tayo nagkaroon ng ganitong kalagayan ngayon sa ating bansa. Nagtaasa na lahat. Dahil sa digmaan na yan, lahat tayo apektado dyan, mga katropa at kababayan. Huwag naman pansarili ang inyong isipin. Isipin nyo yan? Mga katropa at kababayan, tama ba itong kanilang gagawin? Yun. Anila, kasama sa gagawin nilang welgang bayan, ang mga samahan ng mga estudyante, magsasaka, manggagawa, at marami pang iba na nagmula sa iba't ibang sektor ng lipunan para sabayang kalampagin ng pamahalaan saan niya hindi na makatwirang pagtaas ng halaga ng petrolyo. Mabuti nga't meron pa tayo niyan eh. Alam niyo ba, baka darating ang araw na wala na talaga tayo mga
petrolyong magagamit. Kapag lumala ng husto ang digmaan sa gitnang silangan, ang dapat sa inyo, ang dapat sa atin magdasal. Magdasal, magdasal. Mga kaibigan, paumanhin po sumakit na naman ang aking ulot, aking dibdib dahil dito. Ang oras po natin sa buong kapuluan, mga katropa at kababayan, ay 30 minuto makalipas ang ika-10 ng umaga. Sipin mo yun, sabi daw ni Floranda na hindi dapat pinigil ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad sa pagtaas ng pasahe sa mga pampasaherong sasakyan dahil sa ang fare hike kanya isang mahusay na desisyon upang makabangon ng mga driver at operator ng pampasaherong sasakyan mula sa epekto ng lingguhang taas ng presyo ng petrolyo. Sarili nyo lang kasi ang iniisip nyo. Hindi nyo iniisip ang inyong kababayan, ang inyong kapwa mamamayan. Puro driver na lang ba? Operator na lang ba? Hindi ba tayo pwedeng magsakripisyo muna dahil lahat naman tayo apektado dito? Mag-isip-isip naman kayo. May mga kaluluwa at puso naman kayo siguro. Ano? Diba? Alam naman natin yan na sa kasalukuyan na nasa higit 100 pesos na presyo ng kada litro ng diesel na gamit ng pampasaherong sasakyan, lalo na sa mga jeep. Alam ng lahat yan. Nakikita naman yan. Kasi ngayon, pati yung mga magsasaka, mamalaisdaan, iniinggan nyo pang sumama sa inyo. Hindi naman kasalanan ito. Hindi kasalanan ng pamahalaang Pilipinas ito. Excuse me po. Hindi kasalanan. Walang may kasalanan dito sa Pilipinas. Ito ay dahil nga sa sigalot sa gitnang silangan. Kaya tama ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Nasa panahon ngayon, ang kailangan ng lahat ay pangunawa, pagkakaisa at pagtutulungan para makapag-isip ng tama at maayos ang gobyernong Pinas sa gitna ng krisis sa Middle East. Alam naman lahat yan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang hinaing ng lahat dulot ng sigalot sa Middle East at hindi natin ito ginusto o kasalanan ni numan. Di ba? Lahat ginagawa ng ating pamahalaan. Lahat ginagawa ni Pangulong Marcos. Di ba? Inuna pa nga kayo ang pag-ayuda sa transportation sector habang binabalanse ang pagtulong sa mga pasahero o mananakay. Sana naman magtulungan tayong lahat. Hindi yaong pinagugulo pa ang sitwasyon. Ipagdasal. Pagdasal natin, magdasal tayong lahat para maayos na ang sigalot sa Middle East. Naman. Mabuti nga kayo at yan lamang ang pinoproblema ninyo. Samantalang si Pangulong Marcos tumandang bigla. Pagmasdan ninyo, tumandang bigla dahil sa mga problema. Di ba siniguro nga din ni Pangulong Marcos na sapat ang supply ng pagkain sa bansa? Nagagawa niyo ba yan? Mga piston, nagawa nyo ba yan? Na masiguro ninyo ang supply ng pagkain, anong gagawin ng pera ninyo kung sakasakali kung wala naman kayong mabibili ng pagkain? Di ba nag-inspeksyon si Pangulong Ferdinand Marcos sa mga warehouse
na mga dilata sa Calamba, Laguna. Kamakailan lang, o para matiyak na sapat ang mga dilata sa Calamba City. Para matiyak na sapat ang supply ng pagkain sa bansa. Kasama ng Pangulo sina Trade and Industry Secretary Cristina Roque. Century Pacific Food Industry. Yan, di ba? Talagang ganun. Hindi naman tayo pinababayaan. Yun. CPFI Executive Chairman, kasama rin yan si President and CEO Theodore Ted Poe at CPFI Executive Chairman Christopher Chris Poe. O, di ba? Pumayag ang mga manufacturers na hindi na daw sila magtaas ng presyo ng kanilang mga produkto sa loob ng 1 hanggang 2 buwan. O, tingnan mo yan. Nagsakripisyo sila. 1 hanggang 2 buwan. Sa kabila na mataas na. O, di ba? Mataas na ang halaga ng langis. O, di ba? Ganun lang yan. Pakisamahan lang naman kasi yan eh. Pakisamahan lang. Sabi nga ni Pangulong Marcos, simple lang naman. Kaya nandoon siya upang tingnan ang ating mga supply ng pagkain at ang presyohan ng pagkain. Dahil lahat ng ahensya ng pamahalaan, siyempre, nilalapitan natin ang mga partner natin sa food suppliers para sa pang-araw-araw ng taong bayan na kaipangangailangan. Yan, naging pahayag yan ni Pangulong Marcos sa kanyang pagbisita sa Century Pacific Food Incorporation sa Calamba Distribution Center. Isa lamang niya na sabing food processor o 10% ang nakita ni Marcos dahil may iba't ibang food processors at retailers ang maayos naman ang stock. Git pa ni Pangulong Marcos, pumayag din na nasabing food processor na hindi mo na basta magtaas ng presyo. Hanggang kaya nila. Kaya anya, mga 1 o 2 buwan ay hindi magagalaw yung presyo ng mga produktong ito. Ayan, dapat bantayan natin lahat yan para malaman natin kung totoo naman ang kanilang mga sinasabi. Ang supply ay hindi kailangan na mag-alala ang taong bayan. Ang food supply natin ay sapat para sa pangmatagalan. O, yan. Ayun. Mga tawanan, paniwalaan naman natin. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa mga pribadong sektor tulad ng Century dahil sa pagpapayag na huwag munang magtaas ng presyo ng bilihin. Oh. Kaya patuloy nating minumonitor ito. Tayong lahat, i-monitor natin ang pang-araw-araw na pangangailangan nating lahat. Dahil yan ang ginagawa ng ating Pangulo. Minumonitor nito ang pang-araw-araw na pangangailangan ng taong bayan upang naaalagaan at naaalalayan. O, di ba? Ayos naman, ayos naman. O, di ba? Tama lang. Ganun dapat. Ganun din dapat kayo. Makisama kayo. Huwag kayong basta-basta na lamang na lagi-lagi lang naman kayong ganyan eh. Lagi-lagi kayong ganyan. Sa tuwing may problema, inuuna ninyo ang inyong sarili. Tapos sasabihin nyo, hindi kayo kumikita. Buti nga kayo, kumikita kayo. Pag palagay natin, kumikita kayo na 1,000 nung nakaraan. O ngayon, dahil tumaas, o naging 500 na lang, o 300 na lang, yung pa, hindi nyo ba kayang gawin yan? Hindi nyo kayang i-budget sa inyong sarili. Pansamantala lang yan. Kayo nga may sabi, pansamantala lang fuel subsidy. Itong giyera sa gitnang Luzon, sa gitnang Silangan, pansamantala lang din naman yan. Kaya nga, magdasal tayo para mapadali, maging maayos na ang lahat. Ganun dapat ang gagawin natin. Hirap eh. Napakahirap. Napakahirap ng inyong ginagawa.
yung pamalawakang welgang ninyo. Saan ngayon? Hindi nyo ba iniisip yung mga mag-aaral, mga empleyado na namamasada? Hindi nyo ba iniisip ang kanilang kalagayan? Abay, kanina, lahat ngayon, nagsisikap, nagtiis lahat ngayon. O katulad na lang sa lalawigan ng Bulacan. Sinimula na ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan ang pagpapatupad ng mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya sa buong lalawigan bilang tugon sa epekto ng krisis sa gitnang silangan sa sitwasyon ng enerhiya ng bansa sa ilalim ng direktiba ni Gobernador Daniel Fernando at alinsunod sa memorandum na inilabas ng Malacanang. Batay sa nilalaman ng Memorandum Circular 114-114, inatasan ng lahat ng ahensya at instrumentalidad ng pamahalaan na mahigpit na ipatupad ang mga protokol sa pagtitipid ng enerhiya upang mabawasan ang energy footprint ng operasyon ng gobyerno at mapahusay ang paggamit sa pampublikong yaman habang patuloy na naapektuhan ng kasalukuyang tensyong geopolitikal ang pandaigdigang merkado. Partikular ang mabilis na pagtaas ng presyo ng langis. Bilang agarang tugon sa krisis, ipinag-utos ni Gobernador Fernando ang lokal na pagpapatupad ng Memorandum DRF-0306026-111 o ang lokal na pagpapatupad ng mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya. Kabilang sa direktibang ito ang pagpapatupad ng 4-day on-site work arrangement sa mga tanggapan ng pamahalaan. 10% hanggang 20% na pagbawas sa aktwal na konsumo ng kuryente at gasolina. Paghihigpit sa paggamit ng mga sasakyang pang-opisyal, maliban na lamang sa mahahalagang serbisyo publiko. Pagsasagawa ng online at virtual meetings, pagsuporta sa mga alternatibong work arrangement na nakatutulong sa pagtitipid ng enerhiya at paggamit ng iba pang alternatibong paraan sa pagpasok sa trabaho. Sabi ni Gobernador, hinihikayat ko ang pakikiisa ng lahat sa pagpapatupad ng mga energy conservation protocol sa paraang hindi naaantala ang paghahatid ng serbisyo sa ating mamamayan. Ayon pa kay Gobernador Fernando, sa ginanap na Chairperson's Hour sa katatapos lang na 2026 First Quarter Joint Meeting ng Provincial Peace and Order Council, Provincial Anti-Drug Abuse Council at Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Tiniyak din ng gobernador sa mga Bulakenyo na nakikipag-ugnayan ang pamahalaang panlalawigan sa iba pang ahensya upang matiyak ang patas na presyo ng mga lokal na produkto, gasolina at serbisyo. Sa tuwina ay katuwang natin ang PNP, DTI at Local Price Coordinating Council upang matiyak na hindi masasamantala ang critical na sitwasyon, lalo na sa posibleng pagtaas ng presyo ng petrolyo, mga pangunahing bilihin at serbisyo. Yan ay ayon pa rin kay Gobernador Daniel Fernando. Hinikayat din ni Gobernador Fernando ang mga kawani ng Kapitolyo, lalo na ang mga nakatira malapit dito at may kakayahan na makiisa sa Bike to Work initiative bilang bahagi ng patuloy na kampanya sa pagtitipid ng enerhiya, pagbabawas ng pollution at pagtataguyod ng malusog na pamumuhay.
Ito ay kasunod ng kanyang pagdalo sa isang briefing hinggil sa mga lokal na contingency measures kaugnay sa tumataas sa pandaigdigang presyo ng langis noong March 17 na inorganisa ng Department of Interior and Local Government at Department of Energy. Yan. Maganda, di ba? Maaaring maliit na hakbang ito para sa bawat isa. Ngunit kapag pinagsama-sama ang ating pagsisikap, ito ay nagiging malaking ambag para sa lalawigan at sa bansa. Ayon pa rin kay Gobernador Daniel Fernando. O, di ba? Mga transport sector, mga samahan, mga piston. O, di ba? Bakit hindi ganyan ang gagawin niyo? Pagmitingan ninyo kung paano niyo mababawasan ng hindi yung kung ano-ano iniisip niyo. Pampagulong lalo sa problema ng ating bansa. O, di ba? Huwag naman ganun. Huwag. Mag-isip-isip kayo. Pairalin ninyo yung puso. Puso muna tayo, puso. Huwag muna yung utak. Puso lang, puso. Dahil sa puso, ang ginamit ninyo kapag puso, mararamdaman niyo ang pakikipagkapwa-tao. Mararamdaman niyo ang pagmamahal niyo sa inyong kapwa. Mararamdaman ninyo ang pagiging isang mabuting mamamayan. Ganyan dapat ang gawin ninyo. Yun, pareho tayo. Lahat tayo naghihirap ngayon. Lahat tayo problemado. Mayaman o mahirap, problemado. Nakita mo, pati nga yung mga mayayaman dyan, dahil may sasakyan, nakita mo, namamasahe na lang din. Oh. Ayun, bakit hindi nyo isiping gumawa kayo ng gumawa kayo ng ano ba yun? Tawag doon. Bisikleta na lang, gawin yung pamamasada. Oh. Ayun, ganun na lang. Di ba? Meron namang mga kulong-kulong na hindi gumagamit ng gasolina. Ayun, ang gamitin yung pamamasada. Kung talagang gusto nyo kumita. Palakasin niyo yung buto. Ay yung tuhod, ang inyong paa. Oh. Ganun lang. Ganun lang yan. Ako. Ganun lang ang dapat nating gawin, ha? So, tumatawag po ang ating kakatropang kulog. Tingnan natin. Tingnan natin kung ano ang ating gagawin, kung meron. Anong nangyari? Pare. Oh, pare, ano na? Ayan. Pare Goy. Katropang gulog. Ano? Ito, ha? Ano? ano nang nangyari? Pare. At umiiko po tayo. Hinaan mo lang yung volume mo dyan. Oh. Okay na ba? Parigoy. Hindi pa rin kita naririnig. Hindi naman kita naririnig. May problema talaga ang kanyang doon. Ano kaya nangyari? Ha? Bakit? Ay, wala tayo magagawa, ha? Parigoy, talagang ganon. Nasusunod na lang siguro para iayos natin.
Ganda kasi kung cellphone talaga gamit mo, pare. Ay, alam ko gumamit naman siya ng cellphone kanina. Ah, okay, good morning, paring Rita Janko, ha? Good morning, good morning, good morning. Okay. Okay, tuloy-tuloy pa rin tayo mga katropa at kababayan. Ang oras natin ay 50 minuto makalipas ang ika-10 ng umaga. Ayan. Ayan, tulad ng sinabi ko, magsakripisyo po tayong lahat. Sakripisyo po. Huwag tayong maging makasarili. Ha? Dapat yan. Huwag tayo maging makasarili. Oh. Diba? Ayun. Okay mga katropa at kababayan, bago tayo magsimula, bago tayo magpatuloy pa, dahil meron pa tayong 10 minuto bago matapos ang ating palatuntunan, pakinggan muna natin mula sa impilan ng FCB Pilipinas ang mahalagang patalastas. Okay, ako rin po ang gagawa nito. Ladies and gentlemen, Malolos has a new hotspot. Welcome to Giara, Filipino-Italian cuisine, where great food, crafted cocktails, and good music come together. Dine with us and vibe with us by night from affordable plates to signature drinks and DJ nights. This is your new go-to spot in the city of Malolos at Vista Mall Ground Level 1, Sabor Curated Cuisine from 4 p.m. to 9 p.m. Tiara na! Tiara na! Tiara na! And for Tampere, Finland, something big is coming for food lovers, missing the taste of home, or curious to try something new. A&G Asian Grocery is opening soon, bringing authentic flavors from Asia and international cuisines right in Tampere, Finland. Watch out po, friends! Ang grand opening soon ng A&G Asian Grocery sa Tampere, Finland. Okay. Na, subukan kaya nating tawagan ng isa nating katropa at kababayan na sana naman maging maayos ito. Okay. Wala talaga. Subukan natin to. Din to. Para malaman natin kung ano ang kalagayan ngayon doon. Ha? Okay. Ba't ayaw? Okay. Hello? Ba't di ko marinig? Hello? Ace? Hello, Ace? Oh. Ay, Kumusta na? Ito po gumagawa ng balita yung kay Mayor Christian. Ganun ba? Ng ayuda. Opo. Wala ka bang balita dyan na pwede nating ibahagi dito ngayon sa ating palatuntunang Kulog at Kidlat? Nagka-problema na naman yung audio ni Kidlat. Hindi, walang tumunog, walang lumabas na sound. Ano kaya nangyari doon? Yung kay Archie. Oo. Maano kaya natin may bibigay ko na report yung yung sinasagawa ni Mayor Ate Charo po na Dalaw Barangay. Okay, sige. Sige, pasok. Okay. Okay, sige. Ito po si Ace Cruz para po sa pagbibigay ng balita dito po sa programang Kulog at Kidlat ni Kuya Freddy Velez at dito po sa bayan ng Hagunoy ay sa pamumuno ng ating punong bayan may Ate Charo C. Alvarado na patuloy na nagsasagawa ng tunay na paglilingkod at malasakit sa kanyang mga kababayan.
sa pamamagitan ng pagbaba ng pamahalang bayan ng Hagonoy sa mga bawat barangay upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan katulad ng mga medical assistance at ibang programa na kailangan ng mga kababayang Hagonoyenyo. Kaya po dito po sa makikita natin, Kuya Freddy, dito sa bayan ng Hagonoy, ay walang humpay ang paglilingkod ni Mayor Ate Charo C. Alvarado Ay, Mendoza. talagang magaling, no? Oo, napakalaking pagbabago ang nangyayari, Kuya Freddy, dito sa bayan ng Hagonoy. Isa nga sa mga programa at tinututukan ng bagong administrasyon ni Ate Charo, yung solid waste management, kung saan ay walang humpay ang paghahakot ng mga basura ng mga truck ng bayan ng Hagonoy upang manatili ang kalinisan at kagandahan ng mga kapaligiran. Isa na nga dito, Kuya Freddy, yung paglilinis pati na din ng kailugan. Yun, dapat lang, oo. Alam naman po natin, Kuya Freddy, nung panahon ni dating Governor Willie Alvarado, na ang Hagonoy ay nakakamit ng award na kung saan ay second place na from national. Ito, kaya po ito ang magiging isang hamon ng isang batang Alvarado para sundan yung yapak ng kanyang ama na si Willie Alvarado. Good yan, Kaya pati na din sa mga namamatayan, Kuya Freddy, ay bumababa ang Mayor Ate Charo para damayan yung mga pamilyang lumuluhad dahil sa nawala ang kanilang mahal sa buhay at binibigyan din ng financial assistance. Yan, magaling talaga. Okay. Kaya ito, Kuya Freddy, napakalaking maraming mga humanga dahil tumaas yung antas ng paglilingkod ng mga public servant natin. Kumbaga, lalo na yung mga kababaihan. Saan nung nakaraan, Kuya Friday, celebrate yung National Women's. Kung saan nagkaroon ng imdak sa kalye. Dito, ang celebration na ito. Ito ang gusto naman na mangyari ni Mayor Ate Charo para sa kanyang nasasakupan itong bayan ng Hagonoy. Yan, okay. Okay. Kaya Freddy, ito muna po yung ating ibibigay na balita po dito sa bayan ng Hagonoy. Okay, maraming salamat, Ace Cruz. Yun po mga katropa at kababayan, ang ating katropa na si Ace Cruz, kandidato sa pagkapangulo sa Bulacan Press Club. Okay, maraming salamat. Okay, Ace Cruz ng Hagonoy, Bulacan. Okay, ang oras po natin mga katropa at kababayan sa buong kapuluan ay ganap na 58 minutos makalipas ang 10 ng umaga at 2 minuto na lamang tayo ay magpapaalam na. Yon. Sana mga katropa at kababayan ay magiging maayos na ang audio ng ating katropang kulog. Marami pa sana tayong dapat na pag-uusapan, lalo na kung nakasama natin ang ating katropang kulog ay marami siyang maibabahagi sa inyo. Kaya maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Sa lahat na, sana kahit na papano ay napasaya namin kayo at mayroon kayong mahalagang mga impormasyong nakuha dito mula sa inyong abang lingkod, Fred Veles, ang kidlat ng Bulacan. At siyempre, sa kasama na rin nating si Kulog ng Bulacan, Archie Jimenez. Ako po ay pansamantalang tayo po ay pansamantalang maghihiwalay muna, ha? Para sa sana
wag nating kakalimutan na palakasin araw-araw ang ating pananampalataya sa ating Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Huwag tayong magpapasilaw sa anumang material na bagay o kinang ng salapi. Ha? Para maging maayos ang lahat. O, yung mga nagbabalak dyan na magwelga, abay, pag-isipan nyo namang mabuti. Hindi yan maganda. Ha? Magsakripisyo tayong lahat upang tayo ay pakinggan, ang ating panalangin ay mapakinggan. Kung malakas ang inyong sigaw sa welgang bayan na yan, dapat malakas ang inyong panalangin doon sa ating kataas-taasan upang tayo ay kanyang pakinggan. Okay po, hanggang sa susunod po, Kulog at Kidlat mula sa FCB Pilipinas at KBFM Net Online. Okay, maraming salamat. I love you. I love you. I love you all. I love you. I love you.